Are you in favor of trans women joining in women competition and why? So, ladies and gentlemen, the question that was given to me is in favor daw po ba ako sa mga transgender na lumalahok sa mga patimpalak na para sa mga kababaihan. First and foremost, ladies and gentlemen, bibigyan ko na lamang kayo ng halimbawa. Kagaya na lamang sa Miss Universe. For me, my personal opinion, bilang transgender, ay hindi na po natin kailangang sumali sa patimpalak ng mga kababaihan. Dahil para po sa ating mga bakla, binibigyan na tayo ng sarili nating pageant to celebrate diversity, inclusivity, and celebration of our gender. Kagaya na lamang ng Miss International Queen Philippines. Kaya for me, bilang pagrespeto sa mga kababaihan, naniniwala po ako na tayo mga transgender ay dapat ilugar ang ating sarili at dapat nating igalang kung anong seksualidad meron tayo. Magandang gabi. Magandang umaga, number 10. Good morning po. Tanong ko sa iyo ay, what is your priority in life? Family or popularity? And why? Again, what is your priority in life? Family or popularity? And why? Good evening, ladies and gentlemen. Ang katanungan po ay umiindayo sa ganitong pamamaraan. Ano raw po ba ang priority ko? Ang pamilya ko o ang popularidad? Mga ginigilo ko mga hurado at manonood, nung ako ay isang bata pa lamang, sinilang na bakla, andito ang pamilya ko upang gabayan ako at upang ituro kung anong tamang landas ang dapat kong tatahakin. Ngayon, nakatayo po sa inyong harapan, isa pong business owner, isa pong businessman, at kumikita po ng sapat upang buhayin naman po sa ngayon ang aking pamilya. Katawa ko po sila upang iporsige ang aking gowns collection at the same time yung mga businesses ko po para sa ganon magkaroon kami at umunlad ang aming buhay. Mga kinikilo ko mga oral at manonood, sabi nga po nila, tanggihan ka man po ng iba, iwanan ka man po ng iba, tanging pamilya mo lamang po ang kakapit at kakapit sa'yo. May pera ka man o wala, popularidad ka man o wala. Ladies and gentlemen, nakaranas na po ako maging mahirap. At ngayon po, patuloy ko pong pinapangarap ang maging malaman upang sa ganun, matulungan ko po ang pamilya ko. At the same time, proud po akong sinasabi sa inyo na isa po akong breadwinner ng aming pamilya. Tinataguyod ko po ang aming pamilya upang sa ganun, matamasa po nila ang magandang buhay. Because ladies and gentlemen, pagkakatandaan po natin ang isang Thai quotation, Pokraw, Tonggan, Santipap, Plakunma, Pro walang pangraw, o nangangahulugan lamang, ano man po ang gawin mo para sa sarili mo, mananatiling sa sarili mo lamang. Ano man po ang gawin mo para sa ibang tao, mananatiling legasiya, pumano ka man sa ibabaw ng mundo. Thank you so much. Hi, good morning. Hello po. How are you? So my question is, if you will be given a chance to choose, would you rather or rather not stay with who you are right now? Come again, ma'am. If you will be given a chance to choose, would you rather or rather not stay with who you are right now? Thank you so much for that very wonderful question. It's such a tricky question because I need to choose between staying, becoming of who I am, or do I need to change me? But I believe that in that kind of situation, I am given the autonomy to choose whatever I wanted to choose. So in my very own perspective, I would rather choose to become a real woman. Simply because I really idolize my mom, yung nanay ko po. Gusto kong maging isang tunay na babae dahil gusto kong maging isang ina. Isang ina na magtuturo sa kanyang anak kung paano nga ba rumispeto ng kanyang kapwa kahit marami ng pangiinsulto ang binabato sa kanya. Gusto kong maranasan maging isang ina dahil ang isang ina ang pinakamataas na antas ng propesyon na meron tayo sa komunidad. They are often neglected because they are our mother. Marahil sinasantabi lang natin yung mga nanay natin sa mga oras nito. Ngunit bibigyan ko po kayo ng pagkakataon na unawain at intindihin na ang pagiging magulang at ang pagiging ina ang isa sa pinakamalaking responsibilidad na mayroon tayo sa lipunan. Dahil kapag ina ka,
hindi mo na iisipin ang sarili mo, kundi mas uunahin mo ang mga anak mo, ang asawa mo, at ang mga kinabukasan nila na gusto nilang marating. Dahil bilang isang ina, isa sa responsibilidad mo ang suportahan ang isang anak mo sa anumang bagay at anumang landas na gusto niyang tahakin sa kanyang buhay. Ang ina ang siyang sumusuporta at hindi ang pumipigil sa kanyang anak upang abutin ang kanyang tunay na pangarap. And I'm very lucky to have a very supportive mother and father. Totoo po yun. Andyan po ang nanay ko at ang tatay ko. Isa po ako sa pinakaswerteng bakla na nandito sa mundong ibabaw dahil kahit kailan hindi ko po naranasan napigilan ako ng aking magulang na ilabas kung sino nga ba ako. Pigilan na maging lalaki na lang ako at harapin kung ano nga ba ang kasarian na nakalagay sa pagitan ng dalawang hita ko. Ladies and gentlemen, the only thing that our mother are asking is for us to be successful in life. Maging successful na lang tayo. Dahil may mga magulang na hindi naging successful ng kabataan nila. Kaya binibigay nila ang lahat, sinasakripisyo nila ang lahat para sa gayon hindi maranasan ng kanilang mga anak ang hirap na naranasan nila noon. But I believe na, eto ko part ako ng LGBT community. Ang isang bagay na pumapasok sa aking isipan is Jeremiah chapter 29 verse 11. For I know the plans that I have for you, plans to prosper you and never to harm you. So I am wholeheartedly accepting being part of this community because I know for myself that God allows me to become part of the LGBT community because He has a purpose. And that purpose is for me to be able to use my voice to speak my causes and to fight for those underrepresented society, which is the LGBT community. That's why I am standing here in front of you, choosing to be what I am today. Because at the end of the day, God put me in a situation because He knows that I was able to overcome it. Thank you and good evening. Kung ikaw ay gagawa ng isang batas at ipalilitis mo ito sa Senado at papipirmahan mo ito sa ating mahal na Pangulo, paano mo siya makukumbinsi na dapat ipasa o pirmahan niya to batas na gusto mo? Naising ipasa sa ating bansa at ano to? Kung pagbibigyan pa ako ng pagkakataon na magkaroon ng isang batas at para makausap ko ang ating pinunong presidente, ang batas po ng aking gagawin ay kalat mo, linis mo. Sapagkat alam naman po natin lahat, sa panahon natin ngayon, nakakatikim tayo ng sobrang init sa ating panahon at konting ulan lang babaha. Sapagkat sa kalat mo, linis mo, dito nakapaloob ang tinatawag nating ecosystem na kung saan mga kaibigan, hindi lang sa ating bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo, nakakaranas tayo ng climate change na tinatawag. At kung ako po, na ay may pagkakataon na gumawa ng batas, ito po ay kalat mo, linis mo. Sapagkat alam naman po natin lahat na ang ating inang kalikasan ay patuloy na nasisira dahil sa kagawa nating mga tao. Dahil lagi natin tatandaan at para sa mga taong patuloy na nakapikit at nagbibingi-bingihan, ba't di po natin imulat ang ating mga mata sa unting-unting pagkasira ng ating ilang kalikasan. Kung hindi tayo kikilos ngayon sa ating bansang Pilipinas o sa ating mundo, kailan pa o baka hindi na. Kaya tayo bilang isang mga tao, sa siping pagpulot ng ating kalat sa ating labas, isang pagtulong na po yun upang makamit natin at tinatawag nating magandang panahon. At lagi natin tatandaan at inyong tandaan na sa lupa, bagong talata, Mateo hanggang 27, na lahat ng aking nilikha, sino man sa inyo ay hindi pwedeng kumitil ng buhay na ang mundo ay mananatili, ngunit ang tao ay kusang papawi. Ma'am, sir, that is my essence of my answer. Na kung walang halong palapalabo, kalmado lang, hindi galit. Thank you. Good morning, candidate number 11. Good morning po. Yung question ko sa iyo is, para sa iyo, ano ang tunay na ibig sabihin ng beauty pageant? Ulitin ko, para sa iyo, ano ang tunay na ibig sabihin ng beauty pageant?
Wow. Ladies and gentlemen, the questions goes like this. Thank you, judge number one. I always remember when I was a young, it's my dream to be one of competitor or be a candidate. But the questions goes like this. Ano po ba para sa akin na tinatawag na beauty pageant? Ladies and gentlemen, I know in 100% to all people who watching right now, you all know that it's not about only the crown, the sash, and the cash. You know what? Ang tunay na simpulo ng patimpalak na ito ay hindi lamang pagandahan, talento, kung gaano kalaking premyo ang iyong makukuha. Dahil ang tunay na kahulugan at simbolo na to, yun ay tinatawag na magbigay inspirasyon at kasiyahan sa lahat ng taong nanonood at nakapalibot dito. Thank you. Dahil naniniwala po ako bilang isang kotasera sa 24 na pagdampak ko dito sa templadong ito, alam ko lahat nakakakilala sa akin kung sino ako. Ngunit bilang isang kotasera, hindi ko po pinapatong at tinatawag na corona sa aking ulo. Pagkus, ito ay binibigyan ko ng kahulugan na ako bilang isang simpleng mamamayan na lumalaban sa isang patupatak na ito ay nangungulugan. Ako po ay maging isang modelo, lalo na sa mga kabataan na nagkakabataan na nandito. Always remember to saying this, mamamatay ang ilaw, mawawala ang mga hurado, mawawala ang mga manonood, mabubura ang aming mga mukha sa may mga make-up, mahubarang kami ng nagagandahang gown. Ngunit kami po ay bababa na kung saan tinatawag kami isang simpleng bakla, kutisera sa gabi. At lagi natin iisipin, always believe to saying this, hindi po lahat laging panalo, hindi lahat talo. And always believe, accepting, being contented whether you are win or lose is the best way to achieve and meaning you are very win. Thank you and good evening. Good morning, candidate number 9. Good morning, madam. Here's my question. If you could change any one of your physical characteristics, which would it be and why? Again, ma'am? If you could change any one of your physical characteristics, which would it be and why? Sabi po sa katanungan, kung baguhin daw po ako sa aking physical na karakter, na ano ito, at bakit. To be honest, ladies and gentlemen, I already changed what I want to change on my physical aspects. And it is my nose. And through that, nakuha ko ito ng napakasimpleng halaga because of my talent, because of my makeup. So ladies and gentlemen, naniniwala po ako na kahit anong gustuhin natin sa buhay, ano man ito, mapapisikal, pinansyal, goal, lupa, bahay, pangarap, ladies and gentlemen, lagi niyong tatandaan na maniwala kayo sa inyong talento at kakayahan. Dahil kapag meron kayo nito, lagi niyong maaabot ang mga bawat naisin niyo sa buhay. Pero gayon pa man, kung meron man pong sasabihin at may nais akong baguhin, sa ngayon, wala na po muna. Dahil meron na po akong nabago at hindi po ako magpapaka-impokrito dahil tayong lahat po ay nagnanais maging maganda sa mata na mapanghusgang lipunan. Pero gayon pa man, lagi niyong tatandaan, ladies and gentlemen, basta ikaw ang magiging masaya, ikaw ang gagasta. Walang sino man ang pwedeng humamak sa mga desisyon mo sa buhay. Kaya gusto kong tapusin ang aking kasagutan sa simpleng tandaan nito na kahit ano bang sabihin nila, wag na wag niyo dapat itong iiyakan. Dahil halip gawin niyo itong pangtatag upang mas maabot mo ang mga gusto at naisin mo sa buhay. Magandang gabi, Panginoon. Good evening. What for you is the best definition of beauty? Again, sir. What for you is the best definition of beauty? Ladies and gentlemen, the best definition of beauty, they say that beauty comes from physical appearance, kung anong pinapakita mo sa tao. Ladies and gentlemen, this is a beauty pageant. We're showcasing our beauty, our unique talent, our individuality, and we are standing right here in this center stage to show our beauty.
At isa sa iniis ko rin ngayong gabi ay yung physical appearance namin or ang beauty. But ladies and gentlemen, lagi niyong papakatandaan, kahit po tanggalin natin ang mga kolorete sa ating mga mukha. At pag wala na pong mga kolorete sa ating mga mukha at magagandang kagamitan na ito, mananatili po na ang tunay na basihan ng kagandahan ay kung ano ang nasa puso mo. Ladies and gentlemen, that is the real definition of beauty. Kahit naman po ang ganda mo, ang kinang mo ngayon, lagi niyong papakatandaan, darating tayo sa punto na tatanda tayo. But ladies and gentlemen, at least, dumating man yung time ngayon, humigaman tayo, nakapikit man ang ating dalawang mata, at kailanman, hindi na natin maigalaw ang ating mga kamay at paa, bagkus mananatili ang isang memorya sa bawat mamamayan na tayo ay may naipakitang magandang loob para sa kanila. Magandang gabi, mga ino. If you could go anywhere in the world, where would you go and why? Come again, sir. If you could go anywhere in the world, where would you go and why? Okay. Sa Tagalog po, kung saan daw po ako pupunta sa mundong ito, saan daw po ako paroroon. Para po sa akin, hindi na po ako lalayo pa. Hindi po ako aalis dito sa Gapan. Bakit kamo? Dahil dito ako isinilang. Dugot pawis ng aking mga magulang ang sinakripisyo para dito sa lungsod ng Gapan. At ako, nakatayo ako ngayon sa inyong harapan. Isang mamamayan dito sa lungsod ng Gapan. Taas daw ko pong ipagmamalaki na ako ay Batang Gapan. Magandang gabi.